beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. Nako po, hirap tayo mag-live dahil ewan ko ba, ang hirap ng internet mga kababayan. Dito lang tayo sa sa hotel nakakapag-connect ng maayos. Kapag ka nasa labas, biyahe, nawawala-wala naman. Nako. Anyways, hindi naman ho yan yung topic natin mga kababayan. Bago natin ito umpisahan, wag niyo kong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? At shout out po sa inyong lahat mga kababayan. Eto na, nako. Pahiya si Sara dito mga kababayan ha. Dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, eto na. Oo, nagpakitang gilas yung mama. Oo, ha? Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos, talagang pakitang gilas lagi, Ewan ko ba sa idol ni Jay Sales, si Ninong Martin, parang ang maririnig mo lagi sa balita, nagnakaw, nandugas, nanuhol, lagi na lang ganun eh. Di ba, no? No? Oh. Dito kay Pangulo, mga balita ha? Puro mga puro mga trabaho ng trabaho. Ha? Oo, ano to? Coffee. May creamer pala. Okay na, adagdagan ko. Okay. Nang alin? Ng black tsaka creamer. Pwede na yan, basta may mainit, okay na. Oo. So, pinagtimpla ko ng kape ni Jen, Oo, shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. So, eto na nga ngayon. Eto pa, isa nating tatalakayin. Eto hong si Marcoleta. Uy, happy birthday nga pala kay Kicks TV, Oo, birthday ni Kicks TV. Naalala nyo ba? Si Kicks TV, lagi tayong inaaway niyan eh. Hindi na tuloy dumadalaw dito si Kicks TV. Oo, pero Oo, shoutout kay Kicks TV. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Putik, alam nyo, kahapon pa ito, alingas-ngas na may kakasuhan po na isang senador, Oo, ang akala nga ng iba, si Villar, baka sumunod yun, baka hindi naman kayo nagkakamali, baka sumunod. Kasi, nagkalat na may kakasuhan daw ho, na senador, hindi daw ho si Joel Villanueva, hindi daw ho si Chis Escudero, at hindi rin daw ho si Jinggoy. Kundi mga kababayan, sino nga yung kakasuhan? Yung Marcoleta pala. Biruin ninyo mga kababayan. 'Di ba? Kala natin mahusay at talagang may paninindigan at hindi gumagawa ng masama. Yun naman pala mga kababayan, hayop no? Kita nyo ang kaso plunder din, Grabe. Hindi na natin alam kung sino ba talaga ang maayos sa kanila, pero isa lang ho ang nasisigurado kung marami naman. Nasa minority nga lang, wala ho sa majority. Di ba? So yan, unahin na natin mga kababayan ko. Eto na nga, si Marcoleta. Abay, nadali mga kababayan. Eto na, pasok na natin. Pasok! Plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman. Dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Nako! Pagsabi, Uy, grabe mga kababayan, walang piyansa. Plunder yan mga kababayan, walang piyansa, no? So si Marcoleta, makukulong ito. Ha? Kung kayo ho, ang tatanungin mga kababayan, kung sakaling makulong ho si Marcoleta, ano ho ang inyong ibibilin sa kanya? Paki-comment naman ho mga kababayan Concern lang ho ako Concern lang ho ako. Oo Oy, sa lahat ng mga bagong dating, malabo ang mata ko. Siyempre, pagod mga kababayan, di ba? Dahil galing sa biyahe. Pagpasensya nyo na ako. Pag uwi ko ng Pilipinas, babawi ako sa inyo. Ngayon, ang tanong ko,
ano ang inyong masasabi o ihahabilin kay Marcoleta kapag ka ito'y nakulong? Ano po? Sana ano? Pag ito'y nakulong, mga kababayan, magbaon-baon ng marami-rami. Ito na. Bakit? Anong nangyari? Bakit na kasuhan ng plunder at saka indirect bribery? Pasok. ng mga investigador ng Ombudsman, Nako. masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Oo naman. Kayo naman mga kababayan eh. Alangan naman na. Biruin nyo mga kababayan, napakalaki. 75 million. Umabot ng 75 million. Yung binigay tapos ganun lang yon. Dahil lang sa gandang lalaki ni Marcoleta yon? Ganun ba yun? Sige nga. Pero yung mga kababayan, totoo naman sang-ayon na ho ako rito sa diyan ho sa ombudsman. Malaki masyado. 75 million mga kababayan. 'Di ba? 70 Iba talaga pag gwapo no? 75 million eh. Ano yun? Bigay lang? Sino ba yung nagbigay na yan? Gaano ba kayaman yan? Mala Ayala Subel ba yan? Mala Henry C? Mga ganon? Mga kababayan, parang ordinaryong contractor lang eh. Di ba? Kung pagandahan lalaki lang, mga kababayan, siguro sa atin ibigay yun. 75 million. Tangina yan. Kung gandang lalaki lang ang puhunan, wala stick. Iba talaga ang karisma ni Rodante, 75 million. At ngayon, kinakaharap niya, plunder, mga kababayan. Kasong walang piyansa, Jayjay Sales. Shoutout po sa inyo lahat. Jayjay, oo, pachuchay. Pakibati yung mga bisita natin, sila Maria Inoue, yung mga ganyan. Sige, tuloy. Grabe naman to, Marcoleta, bakit ang laki-laki na kasi? Ulit nga. Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, nakita niyo mga kababayan, 75 million talaga. 75 million yung regalo, 75 million. Wala stick, walang joke, mga kababayan. Yung regalo, hindi mo na kailangan tumakbong senador. Pag mayroon kang 75 million, mga kababayan, ang ganda na ng buhay mo noon. Tama? masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta Grabe. para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nung congressman pa pala ito. Oo. Nung congressman pa ito, na congressman din, yung anak niya, yung pumalit. Laka. Grabe, mga kababayan, pinamimigay lang ang pera, 75 million. Saan ka pa? Katutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Patay ka, Marcoleta. Yari ka talaga. Nakaupo ka pa pala eh. Alam niyo po ba mga kababayan?
bawal ho tumanggap ang mga public officials ng kahit na anong regalo, kahit anong halaga ng regalo, bawal ho. Oo, bawal ho yun. Yung tumatanggap, yung nireregaluhan ninyo, bawal. Yung pa kayang 75 million? Ang laki-laki ho nun, mga kababayan. At yun na nga daw po yung nakita na basihan at ebidensya laban nga po rito kay Rodante Marcoleta, mga kababayan, na gwapong-gwapo. Oo. Kung di ba naman gwapo yan makakatanggap ba ng 75 million yan? Siyempre hindi. Reregaluhan ba ng 75 million yan? Kung hindi gwapo? Abay, mga kababayan ko siyempre, hindi. Di ba? Gwapong-gwapo tuloy. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Yari ka, Marcoleta, talaga. Yari ka. Bida-bida ka pa. Dami mong pera pala. Mga regalo sa'yo, ha? Nako, kala namin iba ka sa mga kasangga mo dyan. Yung pala, kaya ka pala nagsisiksik dyan sa kampo ni Duterte, ha? Iba rin pala lakad mong hayop ka. Mandurugas ka rin pala. Anak ng pating, tuloy. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Tama, mga kababayan, kagandahan loob ba yun? 75 million? Siguro maniwala tayo, mga kababayan, siguro mga 100,000 o 75,000. Ganon baka pwede pa nating isipin na, mabait, kagandahan loob, di ba? Pero yung 75 million, mga kababayan ko, saan naman nating kamay ng Diyos kukunin yung kayo ho? Meron pa kayong 75 million na cash? Samantalang kay Marcoleta, Marites Musni, binibigay lang sa kanya. Walastik, iba, no? Mga kababayan, iba! Matindi! Sige, tuloy! Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. Oo naman. Diyos ko naman. Mga kababayan, kasi nga bawal yan. Public official ka, sabi ko nga kanina na dapat, mga kababayan, kahit na anong bagay para hindi mabahiran ang maganda mong imahe kung totoo man, dapat iwasan mo yung mga ganyan. Siguro, mga kababayan, 75 million. Malamang mga ilang maleta yun? 2 maleta yun. Di ba? Di tumanggap din ng 2 maleta si Marcoleta pala. Tapos lagi na lang ibinibintang sa basta sumusuporta ka kay Pangulong Bongbong Marcos, ang mangyayari, ikaw daw yung nakatanggap ng maleta, putang ina mga katwiran talaga, bobobo no? Isa pa to, nanahimik na. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu, at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Nako. Dawit. Pero inyo mga kababayan, si Mike Defensor, namimigay ng 25 million? Saan galing yun? 25 million, mga kababayan. Binibigay lang nila. Nako po, ewan ko na lang. Bobo na lang ho siguro yung hindi ho makakaisip na mukhang nagkakabigayan ng pabor para ho sa mga proyekto, di ba? Di ba, mga kababayan, yun. Ay, nako. Ewan ko, mga kababayan, pero ako, hindi magbibigay ng ganyang kalaking pera yan kung walang kapalit. Totoo naman. Kung walang kapalit, hindi magbibigay ng pera yan.
Di ng tatlo sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa 30 million kay Mike Defensor, 25 million dun sa isa. Tapos yung isa magkano? 20 million. Ganun ba? Kaya 75 million Grabe no? Sana all talaga, mapapasana all ka na lang Sana all binibigyan ng ganyan 25 million, 25 million, 30 million. Bigay lang Oo yan 25 million, 25 million, 20 million equals, lagyan mo ng equals 75 million. No, baha talaga pala ang pera. Maging kongresista ka pa lang, bumabahan ng pera, no? Paano kaya pag senador ka? Paano pa kaya pag senador ka? Tanungin nga natin kay Marcoleta. Oo, Senator Marcoleta. Nung congressman ho kayo, ang pera ho, bumabaha. Ngayon ho kaya, baka ho, hindi na lang ho 30 million, hindi na lang ho 25 million, hindi ho 20 million, Magkano kaya? Nako. Baka daang milyon na yan, mga kababayan. Di ba? Daang milyon na yan. Hindi na pwede yung mga ganyan-ganyan lang, 20-25 million. Nako, senador na Alangan naman na tumanggap pa ng regalong 25 million. cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ang 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Yan. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Nako. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Nako. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa Eto na naman si Defensor Alam mo, wala namang problema kung may nagre-regalo ka. Ang problema nga dyan, bawal nga ni. Ang gusto nyo kasi ipipilit ng ipipilit Di ba? Gusto nyo ipipilit na ipipilit ano ba kasing pabor yung kinuha mo kay Marcoleta? Yun lang naman yan amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis. Kasi how can it be plunder when there was no government funds involved? Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Joseph Morong, nakatutok 24 Nako, ganyan, magbubulag-bulagan kayo. Ganun naman lagi, di po ba mga kababayan? Kapag ka naiipit na ho, nagbubulag-bulagan na. Tulad niyan. Hindi lang ho si, mga kababayan hindi lang ho si Rodante Marcoleta ang kakasuhan. Our beloved Boss Mike